Ang kwento po ng Pasko ay nagsisimula sa paghahanap ng tatlong hari sa Mesiyas. Sa kabila ng kadiliman ng gabi, naging tanglaw sa kanilang paglalakbay ang liwanag mula sa bituin ng Bethlehem. Ito ang nagsilbing gabay upang matagpuan nila sa isang munting sabsaban ang banal na tagapagligtas. Tuwing sasapit ang Pasko, laging inaasahan ng sambayan ng Pilipino ang pagsasalo-salo ng pamilya at mga kaibigan. Para naman sa mga kababayan natin sa ibang bansa, isa ito sa mga pinakamahirap na panahon dahil sa kanilang pagkakawalay sa mga mahal sa buhay. Sa kabila nito, iisang lahi pa rin tayong nagdiriwang tuwing Pasko. Saman tayo sa mundo, iisang pamilya pa rin tayong mga Pilipino. Malinaw natin itong naipamalas sa mga nagdaang trahedya at pagsubok sa bansa. Kamakailan, naglibot po tayo sa mga komunidad na naging biktima ng lindol sa Bohol at binisita ang mga kababayang sinalanta ng Bagyong Yolanda. Katulad po ng bituin ng Bethlehem na nagsilbing liwanag at inspirasyon sa tatlong hari, napuno rin tayo ng sigla at pag-asa sa katatagan ng ating mga kababayan sa kabila ng trahedyang kanilang naranasan. Sa Bohol, dapang-dapa na sila sa sakuna pero ako po mismo ang nakakita. Tunay pong buwabangon at lumalaban sila. Marahil, ito po isa sa pinakamahalagang aral sa atin ng Poong May Kapal. Gawin lamang natin ang lahat ng ating makakaya at ang Diyos Ama na ang pupuno sa ating mga kakulangan. Inaalay ng Panginoon ang kanyang bugtong anak na si Jesucristo at nagsilbi siyang mabuting ehemplo. Hindi man siya obligado, hindi man siya pinilit ng kahit sino, pinili niyang magsakripisyo bilang tao at isalba sa kasalanan ang sangkatauhan. Sa dihamak na mas maliit na hinihiling sa atin, tayo ba ay magkukulang pa? Sa palagay ko po ay hindi na. Sa nalalapit na Pasko, ipinapaalala sa atin ang buod ng ating pagiging Kristiyano, ang pagmamahal. Ang pagmamahal sa atin ng Diyos Ama sa pag-aalay niya ng kanyang bugtong na anak upang lahat tayo ay mailigtas. Ang pagmamahal at pag-aaruga ni San Jose at Birheng Maria kay Jesus upang magampanan niya ang kanyang banal na tungkulin. At ang pagmamahal ng mga apostoles kay Kristo sa pagsasabuhay ng kanyang mga aral. Ngayong Pasko, pag-alabi nawa natin ang liwanag ng pagmamahal na alay ni Jesucristo. Maging tanglaw tayo ng pag-asa sa ating kapwa Pilipino. Isang maligayang Pasko po sa ating lahat.